Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon, mga kapatid at mga kasama. Nawayin niyo po kaming dinggin at samahan. Sana po'y huwag niyo pong lilimutin na ang mga aral na aming inaral sa inyo, magbuhat sa pasimula. Ano pat, ako'y nangangamba. Baka hindi ninyo naunawaan ng lubos. Natapat ngayon, amin nga muli pong ipapaalala na ang tungkol sa panalangin, kung paano dumalangin na ayon nga sa kaayusan o kautusan ng Panginoon, kung paano dumalangin o lumapit sa Kanya, halina't inyong dinggin, mga kapatid. Sana po, alang-alang po sa pag-ibig, ay maalis nawa ang ating mga kapuotan. Tayo po'y dumalangin sa pamamagitan nga ng ganitong paraan. Una mong babanggitin, Ama namin, sa pangalan po ni Efseba. Sa ngalan niya, kami po'y napayapa at tinawag na upang kumilala at pumuri sa iyo. Nagpapasalamat kami ng lubos. Salamat po sa lahat-lahat. Ingatan nawa ang lahat ng sa iyo, lalong-lalo na sa mga sumasampalataya. Gayon din naman ang aming mga kapwa at maging mga matatanda. Ingatan nawa ang mga sanggol at ang mga mag-aasa-asawa. Gabayan niyo nawa kami palagi sa pamamagitan nga ng iyong pag-ibig. Muli, patawarin niyo kami sa aming pong mga pagkukulang o mga kasalanan na aming nagawa. Hindi po namin sinasadya. Datapat inyo nga kaming patawarin. Maraming salamat po. Salamat. Dinadakila ka namin. Niluluwalhati namin marangal ng pangalan. At salamat po. Handugan ka nawa ng lahat ng malilinis na puso. Salamat po. Dalisayin nawa ang bawat isa. Payapain nawa kami sa pamamagitan niya ng iyong pag-ibig. Maraming salamat sa pangalan ni Efseba, sa ngalan ng liwanag, gabayan nawa palagi. Amen. Ang panalangin po ay may paraan na upang ikay dinggin ng Diyos ay marapat na ikay matutong magpakumbaba, naglinis ng kalooban, na upang dalisayin ang iyong kaisipan at magpatawad, na papatawarin mo ang lahat ng nagkukulang sa iyo o nagkasala, maging sino man sila o sa anumang paraan na hindi kayo nagkasundo. Kinakailangan kayo'y palaging magpasako, magtiis palagi, sapagkat hindi lahat ay kaisa ng inyong diwa, na kayo matutong maging maunawain, na palagi kang magpakahinahon, na tanggapin mo ang dalisay na aral na siya nag-aalis ng galit sa lahat. Kaya sana, ang turo sa atin, tayo mga kaibigan, ibigin mo ang lahat. Unang-una, nauunahin mo ang Diyos na upang ikay gantihin. Gantiin ka nawa ng Panginoon sa pamamagitan nga ng iyong kabanalan. Kaya't ang Diyos ay nagtuturo sa atin. Pagkatapos ang iyong sariling sambahayan, iibigin mo ang iyong magulang, iyong mga anak, maging tapat ka sa iyong asawa, inyong ang kandiliin sila, ang lahat ng kababaihan, lalong-lalo na ang iyong sariling asawa, maging tapat ka, na hindi ka mangangalunya, na kay mananatiling tapat sa iyong sariling asawa. At gayon din naman sa kapwa mo tao na inyong paglilingkuran sila, at ang iyong mga kapatid sa loob ng bayan na siyang inyong paglilingkuran. 5 bagay ang iyong tatandaan. Ang Diyos, maglilingkod ka, igagalang mo ang kanyang kautusan, at ang sambahayan mo na siyang kung saan na doon nga itinuturo ng Diyos kung paano ka matuto na ugaliin mo, nasasanayin mo ang mga gawang kabanalan sa iyong sariling sambahayan, na sila'y gagalangin mo, susundin mo ang iyong magulang, huwag mong pupusungin ni alipustahin o magsalita ng anumang bagay laban sa kanila, o anumang kasamaan ay iyong iiwasan. Ilayo nawa sa iyong puso ang mga bagay na gayon. Ang iyong mga anak
ay iyong ang iingatan, palakihin sila, at inyong ang pagtapusin sila ng pag-aaral. Sapagkat ang tinuturo sa atin, mahalin ang ating anak, huwag kang maging mapait sa kanila. Huwag mo silang imungkay sa galit. Ang iyong asawa ay maging tapat ka. Huwag kang maging mapangalon niya na lagi siya lamang. Maging tapat ka. Huwag kang makikiapid. Manatili ang pag-ibig na kayo'y tapat sa isa't isa na siyang antali ng pag-ibig. At gayon din naman ang kapwa natin. Mula sa kapwa hanggang sa kapatiran o yung kapatid na sa loob ng bayan na sila'y iibigin mo sa pamamagitan nga ng tali ng pag-ibig na doon tayo'y tinuruan na magpasakop palagi, na tayo'y gumawa sa pamamagitan nga ng mga kagandahang asal, na ikay makipagmabuti ang loob sa lahat, na ano pat paglingkuran mo sila na ayon nga sa kautusan na aming ang inaaral sa inyo na upang kayo'y mapaglingkuran ng lubos. Kaya't sana sa lahat ng bagay na kayo magpapasakop palagi, inyong iingatan ng aral, na kayo palaging maglinis ng kalooban, maging magalang sa lahat, na huwag kayong maging magagalitin, na huwag kayong magagalitin, na huwag kayong maiinggit sa kanino man, na huwag kayong maging mapanibugho sa kanino man, na huwag kayong maging mapamusong, na huwag kayong maging mapangalipusta, na huwag kayong maging makalayawan, at huwag kayong mapuutin, sapagkat ang Diyos nga'y totoong nalulugod, sapagkat siya nga ang nagturo sa atin ng kautusan. Sa pamamagitan niya ng katuruan ng liwanag, ay do'y nakikita mo ang tama at mali, ang kalayaan at ang kasamaan, na kung saan ang iyong pipiliin palagi ay sa liwanag o ang tinatawag na kabutihan, sapagkat nang tinuturo ng Diyos palagi na tayo manatili sa kabutihan, na kung saan ang ilaw na siyang ating mata, na do'y natatagpuan natin ang karunungan, na ang karunungan na nagbibigay sa atin ng mga bagay na espiritu na upang tayo'y makagawa na ukol nga sa kautusan, sa aral, bilin, na siyang pinapaalala sa atin araw at gabi, na ano pat iyong susundin palagi, na ikay magpakatibay, na huwag ka magpapakaliko, na upang masumpungan nga ang tunay na dalisay na pag-ibig na nasa ating ang mga puso, na ating niyang pinalalakas ang ating pananampalataya mula sa kalooban, na tayo maging mapagkusa, na siyang uugalin natin. Ang ugali na kung saan ang gawang mabuti ay nagiging kasanayan na anupat tayo sinasanay sa mga gawang kabutihan, na ang kabanalan ay may malinis na kalooban, nagpapakalinis, nag-aalis ng galit, na nagtitiis, na hindi humihiwalay, na hindi nagpapakaliko, na upang ang kalikuan nga'y huwag masumpungan sa atin. Huwag naway saway nawa ang mga gawang kasamaan na ating nagagawa, bagaman tayo'y mga nagkakasala o mga nagkukulang din naman, malayo nawa sa atin ang mga bagay na kasamaan. Saway nawa tayo ng Panginoon sa pamamagitan nga ng kanyang pamalo ng pag-ibig. Kaya't muli kong hinihingkayat na upang tayo makapagpalaganap sa lahat ng sanglibutan, ay aking ngang sinasabi sa pamamagitan nga ng karunungang itong na ating tinaglay, na ang pag-ibig ay isang kautusan sa atin, na upang tayo matutong maglingkod, gumalang, makinig, maisagawa ang bagay na kabutihan, magpakabanal sa pamamagitan ng kautusan, magpakatibay
na upang pananampalataya ay maging matatag at ang minagaling na kautusan o minagaling na aral ay siyang manatili sa ating lahat. Mapasawalang hanggan na tayo matutong magpatawad, na matutong maging maamo palagi sa lahat na ating ang didinggin o igagalang ang mga namiminuno sa atin, na tayo magpasakop bagamat hindi lahat ng kautusan ay ayon niya sa kabutihan, na may mga kapintasan tayong masusumpungan. Datapwat tayo'y tinaglayan nga ng katalinuhan na tulad sa isang pantas na siyang tinatawag din naman ng mga tala. Kaya't ingatan ninyo ang lahat ng aral na ito na siyang ating tatahakin. Kaya't tayo magpakatibay palagi na ating gagalangin ang Diyos palagi, na huwag mong lilimutin na tayo tumanaw ng utang na loob sa Kanya. Lalo pat siya'y nasa liwanag, inyong ngang gagalangin na huwag niyong lalabagin palagi ang ganyang mga binibilin, na upang tayo mga ligtas laban sa kasamaan. Ang mga kasamaan o yung tinatawag na katuksuan sa laman, nalalaman natin mula sa Espiritu hanggang sa laman. Sila nga'y magkaugnay, mga kapatid. Datapwat binigyan tayo ng katalinuhan na upang ating ang piliin, na upang ating magamit ang ating kalayaan, na upang huwag tayong mabuyo sa kasamaan, na upang ating ilagan ang lahat ng mga bagay ng katuksuan, na upang huwag tayong mahulog sa silo ni Satanas, maging dyablo o ang mga demonyo. At ano pat, iingatan natin lalong-lalo na ang binagaling na aral na siyang nagbibigay sa atin ng liwanag araw at gabi. Kaya tayo'y huwag nating lilimutin na ang ating mga anak ay huwag nating hahalayin. Huwag mong hahalayin ang iyong mga kapwa. Huwag mong hahalayin ang iyong magulang, ang iyong mga kaanak, kapwa, lalong-lalo na ang mga kapatid natin na nasa loob ng bayan. Tatandaan natin, ang bayan nga ay ang bayan ng dalisay, na pinadalisay nga na tulad sa tubig na umaagos na katwiran na walang hanggan, na siyang ating tatahakin. Inyong ang isuot ang kasuotan o yung balabal ng katwiran. Huwag niyong lilimutin palagi na siyang ating ibabalita sa lahat, na tayo nga'y taglayin ng kay gandang-ganda na umuli na o kay gaganda ng mga paa na nagdadala ng balita, na siyang may mga magagandang mga paa na inyong ngang isasagawa, na upang nating mapailaganap ang sa kabutihan, sapagkat ang mabuting balita nga ay nagmula sa mabuting kalooban na siyang tinataglay ng liwanag. Mga kapatid, maliwanag sa lahat na tayo lumalayo sa kadiliman. Sila hindi nating kapatid. Ating ang alitin sila, datapwat kung sila'y wala na sa atin, maging mahinahon tayo palagi na upang masumpungan natin ang tunay na kapayapaan. Ngunit huwag ka makipagkaibigan sa mga demonyo o mga tinatawag na kampon ng kadiliman, na upang sila'y magiba, nating gibain ang suligi ng kasamaan. Tayo magpakatatag, mga kapatid, magtumibay, magsikap, magpalaganap, magpatawad, magsanay palagi, at magsanay na upang tumatag ang ating pananampalataya at sumampalatayan ng lubos, na upang ang katapatan niya ay masumpungan sa bawat isa, na tayo mamamalagi sa pamamagitan ng aral, na doon tayo nagiging matibay, na pinagtitibay nga tayo sa pamamagitan
ng aral ng kabutihan. Ang mga bagay na gayon ay huwag nating lilimutin. Palagi tayong maging matulungin upang ating ang alalayan ang lahat ng mga kapatid na sila'y mapalalahanan na tayo nga'y mag-aralan sa isa't isa. Sapagkat ang utos sa atin, mag-ibigan tayo, magpasawalang hanggan. Gayon ang isinusulat ng tinta ng Espiritu sa ating mga puso. Taglayin nawa ang bayan ng pag-ibig. Kaya't sana, sa bayan ng Diyos, o tinatawag din naman ang bayan ng liwanag, ay huwag niyong nilimutin na siyang tunay na samahan na dapat nating pamalagian. Manatili nawa ang kapayapaan palagi at huwag tayong titigil sa pagpapalaganap at tayo nga'y umaral sa kanila sa pamamagitan nga ng pag-ibig na kung saan ang banal na pag-ibig ay masusumpungan na ating ang paglingkuran. Unang-una, ang Diyos, ang gawain, o ang mga kapatid, ang gawain, ang gawain, maging ang mga aba na sila'y alalahanin natin o yung tinatawag na mga ulila ay huwag ninyong hahayaan sila na magutom, na lagi natin silang bibigyan ng damit o maging tinatawag na kasuotan. At ang mga kapwa natin sila'y paglilingkuran na ayon sa kautusan ng pag-ibig. Sapagkat ating itinatanyag palagi na upang ating mapuri ang ating aral sa lahat. Sapagkat sa mga gayong bagay, mga kapatid, ang Diyos ay tunay ngang natatanyag ang kanyang kautusan na kung saan tayo ay umaaral palagi na inaaralan natin ang lahat ng mga kapatid na sila'y magsitibay palagi. Kaya't mga kapatid, alam natin na hindi lahat ay susunod sapagkat alam natin na ang diwa ng tunay na sa liwanag ay aming ang itinuturo sa inyo. Tayo'y nagkukulang o tayo'y nagkakasala. Naway tayo patawarin. Matuto tayo maging mapagpatawad. Na sa ganung bagay ay naaalis ang kapuotan. Sapagkat tayo ay hindi matanimin. Huwag nawa magtaglay ng pagtatanim na upang kung ikay magpapasalamat, ikay nagtatalaga, ikay handa, ikay nag-aayuno kasama ng kapatiran, ikay dumadalangin, ikay nagtatagubilin, ikay nagbubulay bago mo paghandaan ang abuloy. Sapagkat ang mga bagay na gayon, iyong bubulahin kung ano ang mga kasamaan na iyong nagawa bago ka maganda o bago ka maghandog o maghain sa Diyos na tinatawag na hain at gugol na iyong paghahandaan. Kaya kinakailangan malinis ang iyong budhi sa pag-aabuloy. Tandaan, ang uri ng abuloy sa atin ay may 4. Sa pagkakatipon, habang kayo nagkakatipon, kayo nga ay mag-abuluyan sa isa't isa. O abuluyan nawa ay huwag niyong pabayaan. Kung ang isa ay nangangailangan, siya ay pautangin. Datapwat, ang sa pangangasiwa na aming pinapaalala sa inyo ay laging ang nagkapanguna, kung wala ang mga ngaral, naroon ang ministro. Kung walang ministro, naroon ang manggagawa. Kaya kayo palaging pasakop sa akin pong pagpapaalala sa inyo na lahat tayo ay pinagtibay ng aral. Na ang aral ay siyang kautusan sa atin upang tayo ay sumunod. Huwag tayo magnanakaw, mga kapatid. Pag kayo magbibilang, ay tumawag kayo na mahigit 3 o higit pang saksi sapagkat ang aral ay 3 ang pasimula. 3 palagi. Wag, ang 2 ay kulang. Datapwat ang 3 ay tinatawag na matatag. Na tinatawag na tulad sa 3 kaharian na siya naghahari. Na ibinibigay ko sa inyong halimbawa na naghahari sa lahat ay may 3 kaharian na
tinatawag na ang katatagan ng pananampalataya o yung tatlong karya ng katatagan ay huwag ninyong lilimutin. Sapagkat doon din ang galing, wala sa hampas ng aral na siyang pinanghampas na upang inyong matutunan palagi na iyong dadalhin na upang ikay maging handa at matibay na pagdating sa sagupaan. Na inyong ngang inaaral sa kanila at natutunan nila ang naging ugali nga ng bawat isa. Gayon din naman ang tinatawag na ang tatlo o ang tatlong ikid. Na ang tatlong ikid na siya nagpapatibay na may pinagmulan na ang tatlong karyan. Kaya ang tatlong saksi ay doon nagmula na siyang tinatawag na ang bilang ng biyaya. Kaya mga kapatid, inyong pag-aralan din ang mga bagay na ukol sa kasaysayan na nagmula sa liwanag na upang inyong malaman ang liwanag at ang sa dilim. Na upang kayo'y lumayo o ilagan ang mga kasamaan. Kaya ang bagay na gayon ay tatandaan ninyo. Ang bagay na ito yung tatandaan na upang kayo'y huwag maligaw, na kayo'y maging masigasig sa lahat ng bagay, na magiging masipag, na laging nagpupuyat, na kayo'y tumutuwang at kayo'y nga'y kasama rin sa paghihimagod sa pamamagitan ng gawain, na kayo'y tumutulong sa pamamagitan ng pagiging matulungin. Tinutulungan ninyo ang mga ngaral, gayon din naman ang gawain na kung saan ang lahat ng kapatid ay sila'y kasama. At ang kahuli-hulihan ay pagpapalaganap na upang kanila nga makilala ang aral natin. Sapagkat ang aral, mga kapatid, ay may malaking bagay na naidudulot sa atin. Na tayo tinutulungan na maalis ang ating galit. Gayon din naman ang kapuotan. Ang kapuotan niya ay huwag masumpungan sa lahat-lahat, sa lahat ng mga kapatid, na upang makapanatili ang liwanag sa ating mga kalooban. Tandaan natin na anupat ang lahat ng bagay na ito ay aming ibinababa sa inyo, na upang kami nga sa aming mga ganang sarili ay sumunod din naman na ayon nga sa kautusan ng pag-ibig. Kaya't lahat tayo ay magpasakop at tayo mag-ingat palagi. Ingatan natin ang aral. Huwag ninyong ipamimigay doon sa mga kaaway, sapagkat sila'y sa kalikuan. Huwag ninyong susundin na anumang bagay na may anyo ng kasamaan ay inyong ngang ilagan. Maging pananggala sa ating lahat. Tandaan natin na ang aral ay siyang ating tanglaw. Ang pag-ibig ay siyang ating pananggala. At ang ating panyapak ay ang pananampalataya na siyang nagpapatatag sa atin, mga espiritu, na tayo ay pinagtibay sa pamamagitan ng aral na upang kayo magsikap palagi, na upang ating gawin na ayon sa kalooban ng Diyos. Loobin nawa na tayo samahan palagi at maging matibay sa lahat ng oras. Ano pat, nalalaman natin na ang aral ay ating ipandadaig sa kanila. Durugin natin sila sa pamamagitan ng matatalas na katwiran. Inyong aaralan sila upang sila huwag maging masawayin. Kaya't gayon ang aral, matalas ang salita, nakakasugat ng espiritu, maging puso at buong kaluluwa. Gayon katibay ang aral sa atin. Kaya ano pat, inyong andinggin mga kapatid, inyong ang itipon sa inyong mga kalooban, magpakatibay kayo ng inyong pananampalataya. Magtiwala kayo lahat palagi, mga kapatid, na inyong iwasan ang pakipag-alit, na upang huwag tayong maging magagalitin, na huwag tayong maging matanimin, na upang huwag tayong maging mapag-isip ng masama, na upang hindi tayo maging mapang-uri ng kahit na sinuman o ay nagtatagi ng tao, na upang huwag din tayong mabuyo sa kasamaan. Tayo ay magpakatatag, mga kapatid, na tayo palagi tumahak lamang o tahakin natin ang saliwanag na siyang ating lalakarin, na upang ang lahat ng takbuhin na tayo palagi magmadali
na tayo maging mapagpusa, na upang tayo'y makasunod ng lubos, lagi nating alalahanin na ang 7 espiritu na siyang sumasa atin, na ang espiritu ng liwanag, karunungan, pag-ibig, pananampalataya, katotohanan, karangalan, at ang tinatawag na katapatan. Maging tapat tayo at maging katiwala nga ng lahat ng mga kapatid, lalong-lalo na ang Diyos. Muli, ang Diyos at ang pangangasiwa, na huwag niyong nilimutin na tayo maging tapat palagi, na upang ang kautusan ng kalayaan ay manatili sa lahat. Huwag kayong magpapakaliko. Huwag ninyong hayaan sila na kayo'y malilo ng sinuman, sapagkat sila'y mga manluloko. Sila'y hindi sa atin. Huwag ninyong didinggin ang mga bulaang propeta. Inyong layuan sila, sapagkat wala sa kanila ang katwiran. Sila'y nagdudunong-dunungan. Kung iyong ang haharapin sila, sila'y mga walang malay sa katwiran. Sila'y mga mapagpanggap, mapagkunwari, may mga hidwang pananampalataya. Kaya't hanggat maaari, mga kapatid, aking binibilin na ang paghahandog ay may kalakip na abuloy, may kalakip na pag-aayuno. Ang pag-aabuloy ay gayon din, na kung saan mo ibibigay, halimbawa, yung hain mo ay sa gawain ng Diyos. Ang hain mo naman na isa, o yung Google kung tawagin, ay upang sa mga kapatid na wala o maaba. O gayon din naman sa mga ngaral, yung paggiit niya ay may bayad talaga yon, mga kapatid. Sapagkat sila kay nangangasiwa sa inyo, gayon na ang kanilang hanap buhay, na upang huwag kayong matisod. Ang hanap buhay ng mga ngaral, sila humingi ng abuloy, mga kapatid. Huwag ninyong hayaan sila na sila ay tulad sa wala o maging aba, na kayo tumuwang palagi sa gawain. Huwag kayong maging matitisurin pag kayo'y naghahandog o nag-aabuloy. At muli, sa pagkakatipon na akin ng ating napag-usapan, sa pagsamba ay mayroon tinatawag na isang, sabihin na natin na abuloy na ukol sa gawain, o yung abuloy na upang ang ministeryo ministeryo ng kabanalan ay huwag mapabayaan, ay inyong isusulat. O yung tinatawag niya sa pag-iik ng mga ngaral ay aming inaabuluyan. Lagi niyong uunahin, mga kapatid, alang-alang sa Diyos, sapagkat siya ang tagapangasiwa. Ang mga ngaral ay uunahin ninyo. Sunod ang gawain, kasama kayo doon. Kaya't aming dinagdagan, datapwat dati-rati ay inyo nga nalalaman na tuwing unang sanglinggo, datapwat ngayon aming ang binabago ang kautusan na mayroong 4 na uri ng abuluyan, na upang kayo'y huwag matisod, na upang kayo'y maingatan sa lahat ng oras. Nang dahil sa pag-ibig, inaalala namin kayo. Magpakatalino kayo, kapatid. Ano pa't magpakatatag. Huwag ninyong hahayaan ng kadiliman. Inyong nga labanan sila. Ititig ninyo ang inyong mga kalooban doon sa liwanag lamang. Huwag kayong magpakaliko ng puso, na tulad doon sa mga natisod, mga nahiwalay. Natapat, meron pa tayong hanggat maaari ang abulay sa pagsamba, gayon din naman sa pasalamat. Sa pasalamat ay huwag ninyong lilimutin, mga kapatid, na mag-abuloy din naman, na kung saan aming ang ipinapaalala na maraming mga ministeryo, lalo pat unahin natin ang ministeryo ng pagpapalaganap, mga kapatid. Ngayon tuwang na kayo'y maging matulungin sa mga bagay na gawain. Magsikap kayo palagi, alang-alang sa Diyos. Magpakabanal kayo palagi. Huwag kayong magpakarumi. Lagi kayong dumalo na alalahanin ang mga aral na inaaral sa inyo, na upang sa ikabubuti ng lahat
at lagi nating isabuhay na ating ang tatandaan na ang aral ay tanglaw sa atin. Kaya tayo ay laging umibilis, tumalima tayo palagi, mga kapatid. Mahal na mahal namin kayo. Ito ay, hindi pa imbabaw, mga kapatid. Huwag tayong maging paimbabaw. Alalahanin ninyo palagi. Bagkus kayo magpakumbabang loob. Sapagkat doon nalulugod ang Diyos sa mga sa mga aba, dukha o pulubi. Alalahanin niyo sila, mga kapatid. Ibigin ninyo sila palagi. Lingapin niyo palagi ang mga taong gayon. Huwag yun ang isipin kapag kayo nagpautang. Hayaan nyo na. At sila'y may mga katangian din. Ibalik naman ninyo kapag kayo nagpapautang, mga kapatid. Muli, ang isang bagay, ang pistang walang hanggan na huwag niyong nilimutin, na pinagtatalagahan yon na may higit 1 linggo o may higit 1 buwan o may higit na 3 buwan. Tuwing inyong nagugunita ang mga panahon na gayon, ay huwag niyong nilimutin palagi na kayo magtabi na upang kayo makatulong. Ano ba? Saan nga ba napupunta o nagtutungo ang aming mga salapi? Nalalaman natin, mga kapatid, ang gawain na upang kayo maakay na sa lahat ng bagay ay hindi lahat ay puro sa espiritu o puro sa lakas ng pananampalataya. Datapot ang pananalapi ay kinakailangan din naman na upang tayo makatuwang, na upang nga sila'y malingap sa pamamagitan ng pag-ibig. Na sila'y iniibig natin, ipinapangasiwa natin ang aral ng pag-ibig, na upang kanyang madinig at upang ang lahat ng mga bayarin ay ating mabayaran. Huwag tayong magkautang na tayo'y na tayo makakagawa sapagkat ang salapi nga ay nakakatuwang. Nakakatulong ng lubos sa lahat ng oras na siyang sumasagot sa atin. Datapwat, mga kapatid, huwag kayong maging maibigin sa salapi. Maging maibigin kayo sa aral ng Diyos na siya ng aming pinapaalala na lagi kayong tumanaw ng utang na loob. Ibigin ninyo ang lahat-lahat. Ibigin natin ang ating kapatid na huwag nating lilimutin sila, na upang huwag silang hayaan. Akayin natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya na sila magpakatuwid, na upang huwag sila maliko, mga kapatid. Sabihan natin sila na ating itarasta sa kanilang mga puso. Mga kapatid, alalahanin ang aral, mga kapatid, na huwag kayong maging makalayawan. Kayo manatili sa inyong matahanan. Manatili kayo sa aral. Manatili kayo na upang huwag kayong matangay ng mga masasama, lalong-lalo na ang mga demonyo o ang mga tinatawag na bulaang propeta. Mag-ingat kayo, mga kapatid. Tandaan natin, muli ko ipinapaalala, ang bahay po ay tunay na nanagiba, sapagkat pinangasiwaan na ng mga patay. Sa makatuwid baga, ang mga patay sa pananampalataya, na sila'y hindi nakikinig sa liwanag. Sila'y sa kadiliman. Sila'y mapakunwari. Sila'y may dalang hidwang pananampalataya na walang taglay na tunay ng pag-ibig. Sila'y naniniktik sa atin na upang tayo'y mailayo sa liwanag. Kaya, mga kapatid, ang liwanag, tandaan, kapag sinabi namin ang espiritu ng liwanag, sumasa atin ang biyaya ng tinatawag na berimba o mahinda, unang-una. At gayon din naman ang berimba. Ang berimba po ay tulad sa kaharian, ang kaharian ng mga Diyos. Sila'y sumasa atin na ang lahat ng mga Panginoon ay marami. Tandaan, hindi isa lamang ang Diyos. Datapwat sila'y marami, hindi mabilang, walang bilang. Kaya tandaan natin, isa sa karunungan ay aming ituturo sa inyo, ang lahat ng bagay may pamunuan. Lahat ng bagay ay may tinatawag na pangasiwaan o pangasiwaan na siyang pinapangasiwa ng liwanag. Ang Diyos ay tunay na marami.
kaysa sa mga anghel. Ang ikalawa ay marami ang mga anghel o mga Panginoon din ang tawagin. At ang tao ay kahuli-hulihan. Kaya ang bagay na gayon ay inyong tatandaan sa pamahala ng mga anghel ay may tinatawag din naman na mga tungkulin o sino may mga antas na tungkulin. Ang pinakamataas ay Opanim. Ikalawa ay ang mga anghel, kung tinatawagin ay mga archangel o mga anghel o mga archangel. Kung tawagin sila, yun ang ikalawa. Ang ikatlo ay ang mga serapim. At ang kahuli-hulihan ay mga kirubim na aking naisulat na malaong panahon na nakaraan. Kaya ang mga bagay na ganito ay inyong pong tatandaan na ang tunay na sa ilaw o sa liwanag ay laging puti. Sila ang tunay na naglilingkod sa liwanag. Kaya sana maliwanagan ang lahat na ang bagay na ito ay upang ating maliwanagan o maintindihan ng lubos. Ay, kaya aming pinapaalala muli na kung saan na kailangan natin matutunan na upang wag tayong magluwat ay aking pinapaalala sa inyo ang 7 espiritu na siyang tataglay ng bayan. Ang bayan ay tayo, na tayo ay tulad sa dakilang katawan. Sa makatuwid baga, ang dakilang bayan. Ang liwanag na siyang nagbibigay sa atin ng liwanag ng espiritu. Ang karunungan na siya nagbibigay ng gabay sa lahat. Ang pag-ibig na siya nagbibigay ng kautusan na upang tayo matali at mapangasiwan sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang pananampalataya na upang tayo patatagin, na upang tayo pagtibayin sa lahat ng oras, na upang tayo maging dapat araw-gabi sapagkat ang pananampalataya nga sa atin ay nagdiningas. Ang ikalima, ang katotohanan na tayo'y tinaglay ng katalinuhan na upang maalaman natin kung ano sa liwanag o sa kadiliman na siyang katotohanan niyang ating makikita. Ang dangal o ang tinatawag na karangalan, maging marangal ka sa lahat ng oras, maging katiwala ka, ikay manatili ka, ikay manindigan na siyang inyong ipaglalaban, makapanatili hanggang sa wakas na tayo mamamalagi palagi, na walang anyo ng pag-iiba, na palaging gayon lamang ang ating ipinaglalaban, na hindi nag-iiba, hindi nagbabago o mapapalitan. At ang kahuli-hulihan niya na inyong tatandaan ay ang katapatan, na tayo maging tapat palagi, na tayo magsisampalataya doon lamang sa aral na aming pinapangaral. Wala kang ibang didinggin, kundi ang sa bayan lamang, na anupat doon tayo pinagtibay, na doon tayo inilipat ng Panginoon, na doon lahat ay ating maunawaan na kung saan ang mahin kung tawagin o yung tinatawag na liwanag, mahinda kung tawagin, na siyang tawagin ay liwanag sa salitang Panginoon. Ang Panginoon ang mga nagtuturo ng mga bagay na ito, maging ang salitang berimba. Ang berimba po ay ang kapisanan ng mga Panginoon na kung tawagin ay kapisanan ng liwanag. Huwag niyong lilimutin na ang kahulugan niya na makapangyarihang Diyos ay tulad sa leon. Ang makapangyarihang Diyos ay tulad sa isang malakas na leon. Gayon din ang kanyang mga anak na inaakay. Kaya't gayon ang pananampalataya, magpakatibay palagi. Tayo'y huwag magpapatangay sa kamalian. Kasyan nawa ang lahat ng mga kapatid, lalong-lalo na sa iba't ibang dako, maging Hudyo man o mga Hintil, ay nawa inyo nga naunawaan ang mga bagay na ito. Maraming salamat, patnubayan nawa kayo ng Panginoon ng liwanag. Sa pangalan ni Hepsiba, siya nawa. Diyan na nagtatapos ang aming doktrina. Na ako'y nagpapasalamat na lubos. Tanggapin nawa ng langit, mapasawalang hanggan, alalahanin na maging halimbawa kami sa inyo. Salamat
Magbatian tayo ng banal na halik. Maraming salamat. Amen.